God is good. All the time, All the time. God is good. Mga kapatid, nasa ikaapat na linggo na tayo ng pagdiriwang natin ng Easter. Ngayon ay linggo ng mabuting pastol. Ang simbahan ay tinalaga ang linggong ito upang humingi tayo sa Diyos, humingi tayo sa Kanya ng mga maglilingkod sa Kanyang simbahan upang gabayan ang simbahan, upang gabayan ang sangkatauhan. Ito ang ating ding pagdarasal para sa mga pari, madre, at mga brothers at monghe at mongham. Ito din ang ating pagdarasal, itong linggong ito, para sa bukasyon. Di ba? Yung ating bukasyon na sana'y madiskubre natin kung ano ang tawag ng Diyos sa atin. At yung mga magulang at yung nakatatanda nating mga kapatid, kung paano naman nila pag-iigihin ang kanilang pagtugon sa tawag sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa simbahan upang gabayan ang sangkatauhan. Kaya hindi maiiwasan, mga kapatid, na pag-usapan ang vocation. Di ba? Ngayong araw na ito, pag sinabing gusto ko i-define ang vocation, pag sinabing vocation, ito ay galing sa salitang Latin, vocare, ibig sabihin is to call. Kaya nga boca, ibig sabihin ng boca, bibig, no? Bokabularyo, di ba? Vocal cords, yun ang ibig sabihin ng, doon ang galing ang salitang vocare, nang ibig sabihin ay tawag ng Diyos. Tinatawag tayo ng Panginoon. At sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ano ang sabi niya? Humingi tayo sa Ama ng mga trabahador, ng mga magtatrabaho sa bukirin, sapagkat marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang nagtatrabaho. Kaya humingi tayo sa Diyos ng mga manggagawa sa Kanyang bukirin. So, malinaw na malinaw iyon na kailangan nating ipagdasal na magkaroon ng mga pari, ng mga madre, ng mga monghe, ng mga hermanos or brothers. Di ba? Meron pang ang tinatawag na mga hermits. Siguro, hindi ninyo alam kung ano ibig sabihin ng hermits o ermitanyo. Merong mga ermitanyo sa ibang bansa. Dito rin sa atin, sa bandang Kabisayaan, merong mga hermits. Sila yung mga nabubuhay sa mga kabundukan at idinededicate nila ang kanilang sarili sa pagdarasal, no, para sa kabutihan ng daigdig. Siguro kayo din, dapat tingnan ninyo ngayon ang inyong vocation. Ano ba ang bokasyon ninyo? Lahat ng tao ay tinatawag ng Diyos. Di ba? Lahat tayo ay may tawag. Merong tawag sa pag-aasawa. Siguro 90% tinatawag sa pag-aasawa. Di ba? And then, merong tinatawag sa pagiging dalaga o binata, hindi na mag-aasawa habang panahon. At yun ay dinededicate nila ang kanilang buhay sa pagtulong sa kanilang pamilya at pagtulong sa simbahan. Di ba? At meron naman tinatawag sa pagpapari at sa pagmamadre, pagmamonghe, pag-hermits, at pagbabrothers. Yun nga, yung hindi yun malinaw sa atin, mga taga-Bulacan. Ang nakita lang natin ay, ang malinaw lang sa atin ay ang pagpapari. No?
Alam ninyo, nung ako ay bata pa, naglalaro ako palagi ng pari-parian, pero wala naman sa isip ko ang pagpapari. In fact, yung kapatid ko ay binibisan niya ako palagi ng kumot na puti at kami ay naglalaro ng pari-parian. Pero hindi naman kami pala simba noon kasi malayo yung simbahan sa amin, nasa bukid kami. Kaming mga bata, hindi kami nakakarating sa simbahan palagi. Maliban kung Pasko, birthday, o mahalagang pagdiriwang. Pero alam nyo ba, nung ako ay nagsisimula ng mag-high school, medyo nabubuksan ako sa pinupukaw ako ng isang pari tungkol sa aking bukasyon. Hindi niya naman sinasabing magpari ka. Pero lagi niya akong binabasahan ng Biblia, no? Tuwing kami magkikita, yung paring yon talagang matyaga siya. Siya ay misyonero. Laging dala niya ang Biblia, tinitignan ko palagi siya, no? Kaya parang napapalapit ako sa Panginoon, nabubuksan ang aking isipan dahil sa pagtsatsaga ng paring iyon. Si Father Lucas, no? Siya isang Jesuita. Pero nalimutan ko na yon. Pero siya ay isa sa pumukaw sa aking buhay, no? Tungkol sa Diyos. Lumalim ang aking pananaw sa Diyos. Pero hindi ko pa iniisip na ako ay magpapari. At hindi nga ako pala simba dahil kasi nga ay malayo ang simbahan sa amin. Nasa bukid kami. Isang araw, ako'y inutusang magtanim ng mais ng aking nanay. Tinamnan ko ng mais yung harapan ng aming bahay. So lagi ko siyang tinitignan. Parang nakaka-addict palang tignan. Ano? Pag tumutubo na yung halaman, umaga pa lang nandoon ka na. Lalong-lalo na kapag ano na yon, magbubunga na, mamumulaklak na. Naku, tuwang-tuwa ako. No? So, tapos, nung lumalaki na yung mais, naku, tuwang-tuwa talaga ako. No? Lagi kong nakatingin. And then, nung yung kulay ng cover ng mais ay hindi na green, sabi ng mother ko, okay na yan, pwede nang lutuin yan. Yang mais na yan. Sabi na, ay ayoko pa, gusto ko pang tignan. Huwag niyong pipitasin yung mga mais. Ang lalaki talaga. First time kasing tinaniman ng mais yung aming harapan at ako ang nagtanim. Kaya lagi ako nakatingin. Sabi ko, bukas na lang natin lutuin. Bukas na lang natin pitasin. Kinabukasan, nung titignan ko na ang mais, wala na, ninakaw na pala yung mais. Kaya ako'y galit na galit. Talagang, sinabihan ko nga nasa isip ko, yung mga magnanakaw na yan, parusahan sana ng Diyos. Bata pa ako noon, parusahan ng Diyos, putulin ang kamay ng mga magnanakaw na yan. And then sa sama ng loob ko, ako ay naglakad napakalayo. Nakarating ako sa bandang Santo Domingo, kasi diyan kami sa may Quezon City, okay? Sa Santo Domingo. At merong doong mga madre. Ako'y lumuhod sa harapan ng Blessed Sacrament at sinasabi ko, Panginoon, parusahan mo ang nagnakaw ng mais. Sana malaman ko kung sino ang nagnakaw ng mais. Galit na galit ako. Pero maya-maya tinapik ako ng isang madre, Dong, nagdarasal ka. Ngayon lang ako nakakita na taimtim na nagdarasal. Sabing ganon. Bisaya pa yung madre, si Sister Carmen ng RVM. Dong, siguro magpapari ka, Dong. Ayun.
siguro magpapari ka. Hindi niya alam, ipinagdarasal ko yung magnanakaw na parusahan ng Diyos. Hindi ko naman ipinagdarasal na ako ay magpare. Magmula noon, kinontak niya na ako, tapos kinuha niya yung address ko, kinuha yung pangalan ko. Sabi ko, third year pa lang po ako, susunod na taon pa ho ako gagraduate. Sige na dong, ipapasok kita ng seminaryo. Pagkatapos noon, hindi naman ako kumibo dahil wala naman sa isip ko ang magpari. Alam niyo ba? Pagkatapos ng isang taon, nung ako'y gagraduate sa MacArthur Academy, nakita ko yung madre, inaabangan ako. Dong isang taon na, alam ko, gagraduate ka, dadalin kita sa seminaryo. Naku po, nag-isip talaga ako. Sasama ba ako sa madring ito? And then pagkatapos ng graduation, nag-usap kami ng mother ko. Ayun, pumayag na yung mother ko na ako'y pumasok ng seminaryo. Bumalik siya ilang araw, yung madre, at ako'y pinasok ng seminaryo. At sabi ng madre, pagdarasal kita dong, katulad ng ginawa ko, sabi niyang ganon, inintay ko ang isang taon, ipinagdasal kita ng ipinagdasal. Ayun. Itong araw na ito ay araw ng pagdarasal para sa vocation. Napaka-importante nun. Kasi sasabihin natin, siguro wala namang kwenta yung ipagdasal ng ipagdasal. May nangyayari ba talaga? Yung panalangin ba talaga ay dinidinig ng Diyos para lang makapagpari at makapagmadre? Samantalang ang Diyos, siya ang bahala sa simbahan. Di ba? Hindi niya yung pababayaan. Sabi niya nga ay hindi niya ipasisira ang simbahan. Miski ang demonyo ay hindi pwedeng wasakin ang simbahan. Bakit pa tayo magdarasal sa vocation? Di ba? Kung siya naman ang bahala sa vocation, kung siya ang bahala na tumawag ng mga magpapari, ng magmamadre, ng mga mag-hermit, ng mga magmomonghe, ng mga magba-brothers. Kailangan pala talagang ipagdasal. Alam niyo ba? Di ba si San Esteban, binasa natin yan noong nakaraang linggo. Di ba si Pablo, isang masama na tao, gusto niyang patayin ang mga Kristiyano. In fact, nung si San Esteban ay pinapatay, si San Pablo ang tagapag-ingat ng mga damit ng mga pumapatay kay San Esteban. Pero, habang pinapatay si San Esteban, ipinagdarasal niya ang mga tao na gumagawa sa kanya ng masama na magbago at maging Kristiyano. At yung mga tao na gustong maglingkod sa Diyos ay pagbigyan. Di ba? At ipinagdasal niya ang simbahan. Kaya nga sabi ni San Agustin, kung hindi ipinagdasal ni San Esteban habang siya'y namamatay, si San Pablo, yung kanyang pagbabago, sana wala tayong San Pablo. Sana wala tayong mga aklat na maraming aklat na ibinahagi, isinulat ni San Pablo. Siguro kulang-kulang ang Biblia. Pag binasa mo ang Biblia at hindi mo nabasa
ang mga aklat ni San Pablo, malaki talagang kakulangan ito sa ating pananampalataya. Kaya ang sabi ni San Agustin, kung hindi pinagdasal ni San Esteban, si San Pablo, siguro wala tayong San Pablo na naging dahilan ng maraming bagay upang tayo maniwala kay Kristo Jesus. Ganon din si San Agustin, hindi ba? Siya'y naligaw ng landas. Matigas ang ulo, napariwara siya. Pero ang kanyang nanay ay laging nagdarasal na hipuin siya ng Panginoon, pagbaguhin siya, at dininig ng Diyos ang kanyang ina na si Santa Monica. So, napaka-importante na ipinagdarasal natin ang bukasyon. Kayo mga magulang, ipagdasal ninyo ang inyong mga anak, ang inyong mga apo, kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang talagang trabaho ng magulang, ng mga lolo at lola ay maging neutral. Ibig sabihin ng neutral, ibig sabihin yan, huwag mong pipilitin ang iyong anak na maging pari o maging madre. Bagkos ay tulungan mo lang siyang maintindihan na kung talagang siya'y magpapari o magmamadre. Huwag mo rin siyang sasabihan na huwag ka magpari, huwag ka magmadre, sapagkat napakasama ng ganong klase ng utos ng magulang sa kanilang mga anak, natanggihan ang iniaalok ng Diyos na buhay pagpapari at buhay pagmamadre. At kayo namang mga kabataan, sana matuto kayong ulinigin, makiramdam sa takbo ng Espiritu sa inyo. Alam ko napakahirap sa inyong buhay ngayon dahil maraming kalaban ang Espiritu. Sabing ganon, there are many voices mimicking the voice of God. Maraming boses ang gumagaya sa boses ng Diyos. Nandyan yung boses ng inyong pangarap na kayo'y maging sikat. Ang boses ng teknolohiya, ng cellphone, na inilalayo kayo sa Panginoon. Ang boses ng yaman, ng tagumpay. Ang boses ng hedonismo. Ano yung boses ng hedonismo? Yung iyong paghanga masyado sa iyong katawan, sa iyong mukha. Di ba? Minsan gigil na gigil ka sa mukha mo. Ang tingin mo sa sarili mo, kapogi-pogi mo, kaganda-ganda mo. Eh, di ba? Minsan gusto mong maging poging-pogi. Kahit pogi ka na, kahit maganda ka na. Di ba? Minsan yung mga pagkopya mo ng ganyan, hindi mo napapansin na ikaw pala'y tinatawag ng Panginoon. Tinatawag ka ng Diyos. No? Pero yung nasa isip mo ay tungkol lamang sa pag-aalaga ng iyong mukha, pag-aalaga ng iyong sarili, pag-aalaga ng iyong cellphone, at tungkol sa iyong pangarap. Kaya nga, sabing ganon, dapat marunong kayong makinig sa Diyos. Ang ginawa ko noon, nung bata pa ako ay laging nakikinig kay Father Jess Lucas. At lagi ko nakikinig sa mga pari at sa mga madre. Pilit kong dinidiskubre ang kalooban ng Diyos. Lagi akong nagse-seminar. Lagi akong nakikinig sa mga Paska. Yung mga Paska, malaking tulong yan. Pag natutunan mo
ang doktrina ng simbahan at salita ng Diyos, makakatulong yan na magdesisyon ka at maging malinaw sa iyo ang salita ng Diyos at ang tawag ng Diyos sa iyo. Kaya sabi ganon, once you are called, you are called. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, ikaw ay tinawag ng Diyos. Walang ibang pamalit sa tawag ng Diyos. Minsan sinasabi natin, Panginoon, hindi na lang ako magpapari. Ako na lang po ay magle-lay minister. Maganda mag-lay minister. Pero kung tinatawag ka ng pagpapari, ikaw ay tinawag ng pagpapari. Di ba? Kung ikaw ay tinawag pagmamadre, ikaw ay tinawag ng pagmamadre. Hindi mo pwedeng sabihin, ako po'y magkakatikista na lang. Ako'y maglilingkod sa simbahan. Once you are called, you are called. Kapag ikaw ay tinawag, ikaw ay tinawag ng Diyos. Dapat malinaw yan sa inyo, mga kabataan. At tayo naman, tungkulin natin sa mga tinawag ng Diyos, katulad halimbawa ng pari. Ang ating tungkulin, una sa lahat, ay tulungan ang pari. Di ba? Tulungan natin, sapagkat kakaunti nga ang pari sa buong daigdig. Nung nandoon ako sa Roma, napakadaming pari, napakadaming madre. Kapag nagtapon ka ng piso sa itaas, doon mismo sa Vatican, ang daming naglalakad na madre, ang daming naglalakad na pari, siguro pagbagsak ng piso, 90% ang tatamaan kung hindi pari o madre. Pero dito sa Pilipinas, wala talaga, no? Napakakonte ng mga pari at madre. At ang mga madre minsan nandoon na lamang sa mga orphanages, sa mga opisina, sa mga eskwelahan. Kasi nga, kakaunti sila. Hindi katulad sa ibang bansa, makikita mo ang daming naglalakad, ang daming bumibisitang mga pari at madre sa mga bahay-bahay. So, naaalagaan ang mga Kristiyano, lalong-lalo na sa Roma. Halimbawa, sa ibang bansa, alam niyo po ba, kapag may nakitang kabataan na nandiyan dyan sa may gate, pupuntahan ka agad dyan ng madre o ng pare. Alika, pumasok ka. Alika dito sa simbahan. Minsan, inaalok pang maglaro kasi may palaruan sila. So, yung iba, inaalok pang magkape. Di ba? Dito sa dami natin, hindi ko nakilala yung mga tao sa labas. Hindi ko na mapapansin lahat. Kaya kailangan talaga ang tulong ng mga laiko. Tulungan ninyo ang pari. Yun ang unang trabaho natin. Yun ang inyong misyon. Tulungan ang pari sa kanyang mga gawain at misyon. Pangalawa, na inyong tungkulin sa pari, pagpasensyahan ninyo ang pari. Kasi tumatanda na minsan ang pari, hindi niya na kaya ang trabaho. Diba? Sa dami ng mga tao, hindi niya na masagutan ang mga schedule. Kapag hindi kayo napagbigyan, huwag kayong magdaramdam sapagkat talagang kakaunti ang mga pari. Ikatlo, ipagdasal ninyo ang mga pari at madre sapagkat marami rin sa amin ay na sila, yung umaalis na, yung iba sa pagkapari, yung iba sa pagmamadre, iniiwan ang kanilang bokasyon dahil sa dami ng trabaho, sa dami ng misyon. So yun po, ang ating tatlong tungkulin, tulungan ng pari, pagpasensyahan ng pari, at ipagdasal ang pari. Higit sa lahat,
Tulungan ninyo ang mga kabataan na madiskubre ang tawag sa kanila ng Diyos. Kung sila ba'y mag-aasawa, kung sila ba ay talagang magmamadre o magpapari, o kung sila ba ay magmomonghe at magmomongha, huwag niyong i-discourage ang mga taong in-inspire ng Diyos. Tandaan ninyo, ang Diyos ang nag-inspire sa kanila. Pag binigo nyo sila, ginawa nyong desperado, diniscourage nyo sila, kayo ang may pananagutan sa Panginoon kung bakit hindi nangyari ang kanyang kalooban sa kabataang iyon. Kayo mga kabataan, katulad ng sinabi ko, maging sensitibo kayo sa tawag ng Diyos, sa boses ng Panginoon na tumatawag sa inyo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon sa katahimikan ng ating mga puso, ang ating namang mga panalangin, lalong-lalo na para sa ating bokasyon, ang ating hilingin sa Diyos, habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Itaas natin ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos. Ipikit natin ang ating mga mata at dinggin natin ang boses ng Diyos sa kaloob-looban ng ating sarili. Panginoon naming Diyos, alam namin na Ikaw ang tumatawag sa amin upang magpakabuti, upang magpakabanal. Ikaw ang tumatawag sa amin upang tahakin namin ang aming bokasyon. Kung kami mag-aasawa, magpapari, magmamadre, mananatiling single, nasa iyo, Panginoon, ang aming kinabukasan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa namin ang iyong kalooban, ang iyong nawang boses sa kaloob-looban ng aming sarili ay aming maliwanagan. Salamat po, Panginoon. Minsan lamang kami daraan sa daigdig na ito at sana magawa namin ang gusto mong ipatahak sa amin. Kundi magiging malungkot kami, Panginoon, kung hindi namin magagawa ang iyong pinagagawa sa amin. Ipinagdarasal din namin ang aming mga pangangailangan, lalong-lalo na ang mga kabataan na ito. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang pag-aaral. Tulungan mo sila sa kanilang buhay. Sana, Panginoon, pagtagumpayin mo sila. At nawa, Panginoon, mamuhay sila palagi ng mabuti, mamuhay sila ng maayos at malinis habang sila ay naglalakbay sa daigdig na ito. Pinagdarasal namin ang may sakit,
at ang iba't ibang mga problema sa aming pamilya. Itinataas namin lahat sa iyo, sinusurrender namin lahat sa iyo. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. Sa iyo'y inilalagay namin ang aming kinabukasan. Salamat po, Panginoon. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Marami pong salamat, Panginoon, at ang lahat ng aming hiniling ngayong gabi ay inihiling namin sa pamagitan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen.